Magandang araw mga kaili-ili. Ang istorya natin ngayon ay hango sa totoong pangyayari at krimen tungkol sa kwento ni Gypsy Blanchard at kung paano siya naghiganti sa kanyang ina na si Dee Blanchard. Ang kwento ng pagpatay kay Dee Blanchard. Nakatira sina Gypsy at Dee Blanchard noon sa Louisiana nang sinalanta ng Hurricane Katrina at walang natira sa kanilang mga ari-arian. 1991, nang ipinanganak si Gypsy Rose Blanchard ni Claudine Dee Blanchard. Sanggol pa lang si Gypsy, sinasabi ng kanyang ina na mayroon siyang sleep apnea, isang kondisyon na may mga pagkakataong maaring huminto na lang ng kusa ang paghinga ng taong natutulog. Hiwalay na si Dee at ang ama ni Gypsy na nagpapadala na lang ng suporta para sa anak. Nang masira ng bagyong Katrina ang kanilang bahay sa Louisiana, sinabi ni Dee ng lahat ng medical records at mga papeles ni Gypsy ay nawala na rin. Dinaya niya ang edad ni Gypsy Rose at pinalabas na sa halip na ipinanganak siya noong 1991 ay nagpagawa ito ng bagong birth certificate ng anak at ginawang 1995 ang taon ng kapanganakan nito. Si Dee din ang nagsabing ang kanyang anak ay maraming sakit. Kabilang narito ang muscular dystrophy, leukemia, vision and hearing loss, neurological disorders at seizures gawa umano ng epilepsy. Sumailalim si Gypsy sa maraming mga operasyon, mga pagsusuring medikal at bagamat nakakapaglakad ito, ay pinaniwala niya ang lahat na hindi nakakalakad si Gypsy at nangangailangang manatili sa isang wheelchair at siya ay pinapakain lang sa pamamagitan ng isang feeding tube na nakakonekta sa kanyang katawan. Mula sa Louisiana ay lumipat sila sa Missouri kung saan nabigyan sila ng libreng pabahay na sadyang gawa para sa pangangailangan ng isang batang may sakit gaya ni Gypsy. Nakakatanggap din sila ng malaking halaga bilang tulong pinansyal upang muling makabangon mula sa pagkakalugmok nila noong bumagyo at nasira ang kanilang tahanan. Nakakatanggap din sila ng mga tulong pinansyal dahil sa umano ay kalagayan ni Gypsy. Kasama na dito ang sasakyan at ilang mga espesyal na pribilehiyo. Pinaniwala ni Dee Blanchard ang lahat na si Gypsy ay may sakit upang makakuha ng pera sa mga charity. 14 na si Gypsy nang siya ay pinatingnan kay Bernardo Plasterstein, isang neurologist na naghinalang si Gypsy ay isang biktima ng Munchausen syndrome by proxy sa kamay ng kanyang ina. Ito ay isang kondisyon sa pag-iisip na ang tao ay nagpapanggap na may karamdaman at ang katawan ay maglabas ng mga sintomas na siya ay may sakit at makakuha ng atensyon at pangangalaga dahil dito. Mula noon ay huminto na si Dee sa pagdala kay Gypsy sa naturang doktor na hindi na nakuhang isuplong pa sa otoridad ang kanilang kaso. Pero habang lumalaki si Gypsy Rose ay natututo na rin siyang magrebelde sa ina. Pinaniwala ni Dee ang anak na siya ay may sakit sa mahabang panahon. Nagkasira-sira ang mga ngipin nito dahil sa dami ng iniinom na gamot. Kinalbo niya si Gypsy at sinabi sa anak na siya ay may kanser. Taliwas sa katotohanang si Gypsy ay walang sakit at nasa maayos na pangangatawan. 19 na taon na si Rosa ay ginutom niya ito ng ilang araw. Ngunit ng kalaunan ay nakabalik din si Gypsy Rose sa paggamit ng internet at dito ay nakilala niya si Nicholas Godjan sa isang chatroom
ng Christian singles. Nagkaroon ng relasyon si Gypsy Rose kay Nick o Nicholas Godijan at noong 2014 ay nagkita sila sa isang sinihan sa Missouri kasama ni Gypsy ang kanyang ina ng mga panahong iyon at sinabi niya sa ina na isang kaibigan si Nick. Nang unang nakita ni Didi si Nick ay inutusan niyang anak na lumayo sa lalaking iyon, ngunit hindi sumunod si Gypsy. Sa pagkakataong iyon ay nagkasundo ang dalawa na panahon na para mawala ang pagkabirihan ni Gypsy. Nagpanggap si Gypsy na pupunta sa palikuran at doon ay una silang nagkaroon ng sexual na relasyon ni Nick. Makalipas ang ilang sandali ay sumunod na pala si Didi sa anak at nang makita niya itong nakalabas na ng palikuran ay sinampal niya at pinagalitan ng dalaga. Walang kaalam-alam na may ginawa na itong hindi niya nalalaman. Nagpatuloy ang relasyon ni Nick at Gypsy sa pamamagitan ng pag-uusap gamit ang internet. May autism si Nick at sinabi nito kay Gypsy na siya ay may multiple personality disorder, na siya ay nagpapalit-palit ng katauhan sa iba't ibang pagkakataon. Natutunan ni Gypsy na mag-adjust sa pagkatao ni Nick. Iniiba niya rin ang sariling personalidad ayon sa mga katauhan na inihaharap sa kanya nito. Sa haba ng panahong sila ay magkasintahan, nag-umpisa silang magplano ng isang krimen na magpapalaya kay Gypsy Rose sa kamay ng ina. Ang paghihiganti ni Gypsy laban sa kanyang ina. Sinabi ni Gypsy kay Nick na kailanman ay hindi sila magiging malaya sa kanilang relasyon habang nabubuhay si Didi. Kailangang mawala muna si Didi sa landas nila para sila ay makapagsama. Pinagplanuhan ng dalawa ang pagpatay kay Didi. Una, naisip nila ang paglalason kay Didi gamit ang cyanide. Pero saan sila kukuha ng ganitong kemikal? Sumunod na naisip nila ay ang pagsunog sa bahay, ang pagbaril. Pero hindi ito kayang gawin ni Gypsy sa kanyang ina. At sa bandang huli ay nagkasundo ang dalawa sa pagpatay gamit ang isang kutsilyo at ang gagawa ng krimen ay si Nick. Noong una hindi makapaniwala si Nick sa mga sinasabi ni Gypsy sa kanya at hindi siya kumbensado sa mga plano nila. Pero bandang huli ay inako na niya na siya ang gagawa ng pagpatay kay Didi alang-alang sa pagmamahalan nila ni Gypsy Rose. 2015 ay bumalik si Nick sa Missouri. Gaya ng napagplanuhan nila, ipapatay nila ang ina ni Gypsy Rose. Nanuluyan sila sa isang motel habang naghihintay sa senyales ng kasintahan. Nang umakyat na si Didi sa kwarto, pinapasok ni Gypsy si Nick sa bahay at siya rin ang nagbigay dito ng duct tape, kutsilyo at gloves para gamitin sa krimen. Nagkulong si Gypsy sa banyo habang si Nick naman ang gumawa ng karumal-dumal na pagpatay. Dinig na dinig pa rin ni Gypsy ang sigaw ng ina habang ito ay pinagsasaksak ng kasintahan. Nang mamatay si Didi ay binalikan ni Nick si Gypsy sa banyo upang magpatulong sa kanya. Nasugatan kasi si Nick sa daliri habang isinasagawa ang krimen. Si Gypsy din ang inutusan niyang maglinis ng mga patak ng dugo sa sahig. Nag-empake sila ng isang maleta at kinuha ang money pouch ni Didi na naglalaman ng maraming pera galing sa mga charity at sa child support na ibinibigay ng ama ni Gypsy sa kanila, at sila ay umalis na sa bahay na iyon. Bumalik sila sa motel kung saan nag-check-in si Nick na parabang nakalaya na sa wakas si Gypsy at magagawa na nila ang gusto nilang gawin. Magsasama na sila. Wala na si Didi para humadlang sa kanilang relasyon. Kinabukasan, para hindi ma-detect ng metal detector sa bus station, pinadala nila sa Correo
ang ginamit nilang kutsilyo at gloves para isagawa ang krimen. Sumakay sila ng bus papunta ng Wisconsin kung saan nakatira si Nick. Pero ninais ni Gypsy na may kumuha sa bangkay ng ina at mabigyan ito ng maayos na libing. Nag-post siya sa Facebook, "The bitch is dead," at doon na nagsimulang maghinala ang mga kaibigan at kakilala ng pamilya. Di nagtagal ay natuklasan na ng bangkay ni Didi na duguan sa loob ng sariling bahay. Naroon ang wheelchair ni Gypsy at ito ang naging dahilan para mag-alala ang mga taong nagmamalasakit sa kanila sa paniniwalang may sakit si Gypsy at nangangailangan ito ng kalinga. Tinunton ng pulis ang Facebook post ni Gypsy at doon natuklasan ang kanilang pinagtataguan ni Nick. Nagising na lang si Nick at Gypsy sa ingay ng sirena ng sasakyan ng pulisya. Napaligiran na nila ang tinutuluyan nilang bahay. Wala na silang kawala. Niyakap nila ang isa't isa sa huling pagkakataon. Bagay na hindi nila inaasahan na iyon na pala ang huling beses na magkakausap pa sila. Kinwestiyon sila na magkabukod ng otoridad. Umamin si Nick sa krimen. Si Gypsy naman ay tila naguguluhan pa noong mga panahong iyon at umiyak ng umiyak. Sa korte ay magkahiwalay ding nilitis ang kanilang mga kaso. Nag-plead ng guilty ang dalawa sa krimen. Dito nalantad lahat ang pang-aabusong ginawa ni Didi sa anak. Dito rin unang nalaman ni Gypsy Rose na wala siyang kanser, di gaya ng pinaniwala sa kanya ng sariling ina. Nasentensyahan ng habang buhay ng pagkakabilanggo si Nick, samantalang si Gypsy Rose Blanchard ay nasentensyahan ng 10 taong pagkakabilanggo. Hindi na sila muling nagkausap pa ni Nick at tumistigo din si Gypsy sa isa sa mga hearing ng kaso nito. Matapos ang isang dokumentaryo ng HBO ay may nakilala si Gypsy na itinago sa pangalang Ken at ito ang sinasabing papakasalan niya paglaya niya sa taong 2032 ay maaari na siyang mabigyan ng parol. 32 anyos na siya pagdating ng panahong iyon. Hanggang dito na lang mga kaili-ili at maraming salamat sa inyong oras.